Akala niyo ba ay mananatili akong basahan na tatapak-tapakan niyo habang buhay, Roldan Cheska? Ibinigay ko ang lahat pati ang dangal ng mga Alvarado para lang sa pamilyang ito. Pero ngayong gabi sa mismong silid kung saan niyo ako binaboy, isinusumpa ko bawat sentimong ninakaw niyo, bawat luhang pumatak sa mga mata ko babayaran niyo ng higit pa sa buhay niyo. Tapos na ang pagiging martir. Simula na ng inyong impyerno. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Walang kwentang asawa si Tina Cheska. Isang tuyot na sanga na pilit kong pinagtitiisan para lang sa pera at ari-arian ng mga Alvarado. Kung hindi ko lang kailangan ang lagda niya para sa kumpanya, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang boses na iyon ni Roldan, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo si Tina sa labas ng kanilang silid, naninigas ang mga binti, habang ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa basket na puno ng mainit-init pang suman at kakanin na dinala niya mula sa Batangas. Sariwa pa ang amoy ng dahon ng saging mula sa kakanin ang paborito ni Roldan. Upang makuha ang mga ito, naglakbay si Tina ng 4 na oras, tiniis ang pagod at puyat, para lamang masurpresa ang asawa sa kanyang kaarawan. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang halakhak ng isang babae na hindi dapat naroon. Kaya naman pala sobrang effort ka sa kanya, babe. Pero aminin mo, mas masarap ako kaysa sa provincial girl na, yan di ba? Narinig niyang sagot ni Cheska, ang babaeng akala niya ay matalik na kaibigan ng pamilya. Don't even compare her to you, Cheska. Para siyang estatwa sa kama, walang buhay. After we transfer the Tagaytay property to my name, I'll file for annulment. Hahayaan ko siyang mabulok sa hirap habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman ng mga Alvarado. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Tina sa basket. Ang mga pagkaing inihanda niya nang may pagmamahal ay marahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay. Isa-isang nahulog ang mga kakanin sa carpeted na sahig. Nagkalat ang mga ito na parang mga pangarap niyang biglang nayurakan. Wala siyang narinig na tunog, tanging ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salitang binitawan ni Roldan ay parang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat, pinapatay ang bawat alaala ng 7 taon nilang pagsasama. Ang pawis sa kanyang noo mula sa mahabang biyahe ay tila naging yelo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kumprontahin ang mga ito, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang mahahalay na tunog ng tawanan at mga bulong na puno ng pagtataksil. Ang silid na dapat ay santuwaryo ng kanilang sumpaan ay naging pugad ng kanyang kahihiyan. Napatingin si Tina sa kanyang singsing na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. 7 taon niyang inalagaan ang apelidong Villacorta. 7 taon niyang ibinigay ang kanyang mana, ang kanyang talino, at ang kanyang buhay para lamang itaguyod ang isang lalaking ang tanging hangad ay ubusin ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan itinuwid ni Tina ang kanyang likod, kahit na ang bawat hibla ng kanyang puso ay nagdurugo. Hindi niya pinayagang pumatak ang luha sa harap ng pintong iyon. Sa halip na pumasok at magmakaawa o makipag-away, dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang papalayo ay tila isang mabigat na pasanin, bawat pag-apak sa sahig ay parang pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang sarili na namatay na sa gabing iyon. Habang bumababa siya sa hagdan ng mansyong siya mismo ang bumili, gamit ang pawis at dugo ng kanyang yumaong ama, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Saan nagtatapos ang katapatan ng isang asawa? At kailan nagsisimula ang galit ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal? Ang aga-aga mukha kang byuda, Tina. At bakit hindi mo man lang inayos ang buhok mo? Kung hindi ka ba naman kasi inutil na asawa, baka may apo na akong kalaro ngayon at hindi ako nagtitiyaga sa panonood ng balita dahil sa sobrang katahimikan ng bahay na ito. Ang matalas na boses ni Doña Imelda ay tila isang latigo na humahagupit sa pandinig ni Tina habang pababa siya sa marangyang dining area ng mansyon. Nakaupo ang kanyang biyenan sa dulo ng mahabang lamesa, nakasuot ng mamahaling sutla at may hawak na tasang porselana. Ang bawat salita nito ay puno ng lason, laging nakatuon sa nag-iisang bagay na hindi kayang ibigay ni Tina, isang tagapagmana. Marahang lumapit si Tina, pilit na itinatago ang pamamaga ng kanyang mga mata sa ilalim ng manipis na makeup. Yumukod siya at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano, isang tradisyon ng paggalang na tila naging isang ritual ng pagpapakumbaba para sa kanya.
Ang kamay ni Imelda ay malamig, walang init ng pagmamahal, tila isang rebultong walang pakiramdam. "Good morning po, Mama Poon," bulong ni Tina. Ang kanyang tinig ay gumaralgal ngunit agad niya itong binawi. Sa tabi ni Imelda nakaupo si Roldan. Kampante itong nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape, tila walang bakas ng kataksilang ginawa nito kagabi sa itaas. Ang kanyang asawa ay mukhang kagalang-galang sa kanyang suot na suit, handa na namang magpanggap na isang matagumpay na CEO sa harap ng mundo. "You're late, Tina. I have an early meeting with the board." Alam mo namang ayaw ko ng nalalamigan na almusal, reklamo ni Roldan nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Pasensya ka na, Roldan. Hindi lang ako nakatulog ng maayos," sagot ni Tina habang dahan-dahang nagsasalin ng kape sa tasa ng asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, halos tumulo ang mainit na likido sa maputing mantel. Ang bawat paggalaw ni Roldan, ang amoy ng kanyang pabango, ang parehong amoy na narinig niyang hinihingal kagabi sa bisig ng ibang babae, ay nagdudulot kay Tina ng matinding pagduduwal. "At bakit hindi ka makatulog? Dahil ba sa konsensya mo na hanggang ngayon ay palamunin ka pa rin namin?" Muling pumasok ang boses ni Imelda. "Isipin mo, Tina, kung hindi dahil sa apelyido ng anak ko, saan ka pupulutin? Isang probinsyanang accountant na nawalan ng tatay. Utang mo sa amin ang marangyang buhay mo ngayon, kaya matuto kang maging mabilis sa mga gawaing bahay man lang." Tiniis ni Tina ang bawat salita. Gusto niyang isigaw sa mukha ng matanda na ang mansyong tinitirhan nila ay binili ng kanyang ama. Gusto niyang sabihin kay Roldan na alam niya ang lahat ng dumi nila, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa bawat pang-iinsulto, tila may isang pader na nabubuo sa loob ng kanyang puso, isang pader na magpoprotekta sa kanya hanggang sa dumating ang tamang oras. "I'm sorry, Mama. Hayaan niyo po, sa susunod ay magiging mas maaga ako." Tipid niyang sagot habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa kutsarang pilak. Biglang pumasok ang kanilang kasambahay na si Manang Ising, may daladalang isang puting sobre. "Ma'am Tina, may dumating po na sulat galing sa bangko. Registered mail po, kailangan daw ng pirma niyo." Bago pa man maabot ni Tina ang sobre, mabilis na iniabot ni Imelda ang kanyang kamay at hinablot ito. "Ako na, baka kung anong bayarin na naman ito na kailangang bayaran ng anak ko dahil sa mga luho mo." "Mama, para sa akin po yan." Pilit na pakiusap ni Tina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil alam niyang iyon ang ulat tungkol sa trust fund na iniwan ng kanyang ama. Hindi siya pinakinggan ni Imelda. Gamit ang isang letter opener, marahas na pinunit ng matanda ang sobre sa harap nila. Habang binabasa ni Imelda ang nilalaman ng sulat, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha nito mula sa pagiging mapagmataas tungo sa pagkagulat at unti-unting pagkairita. "Ano ito, Roldan?" tanong ni Imelda habang inilalapag ang papel sa lamesa. "Bakit may notice of withdrawal sa lahat ng joint accounts niyo ni Tina? At bakit ang property sa Tagaytay ay nakapailalim sa isang restricted status?" Napahinto si Roldan sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin kay Tina, tila isang mandaragit na nakaramdam ng panganib mula sa kanyang biktima. Tumitig si Tina sa kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang bagyo. Ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling, hindi katulad ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at kinabukasan. Habang tinatahak ni Tina ang mga abalang lansangan ng Makati, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang sa semento. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang iwan niya ang kanyang karera bilang isa sa pinakamahusay na accountant sa lungsod na ito para lamang maging anino ni Roldan. Ngayon bumabalik siya rito hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang babaeng naghahanap ng hustisya sa gitna ng mga naglalakihang gusali. Pumasok siya sa Villa Corta Prime nang nakayuko ang malapad na sombrero at madilim na salamin ay nagsisilbing baluti laban sa mga dati niyang kasamahan. Dumiretso siya sa archive room sa basement, kung saan alam niyang nakaimbak ang mga pisikal na kopya ng audit reports na hindi pa naisasaayos sa digital system. Bilang asawa ng CEO at dating katuwang sa pagtatayo ng kumpanya, alam pa rin niya ang password ng mga tagong lagayan ng dokumento. Sa loob ng silid na amoy lumang papel at alikabok, mabilis na kumilos ang kanyang mga daliri. Binuksan niya ang mga ledger na naglalaman ng lihim ng Villa Corta Prime. Sa bawat pahinang kanyang nililipat, ang kanyang hininga ay unti-unting nagiging mababaw. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Roldan
ay isa na lamang hungkag na shell. Ang mga utang ay nagtatambak na parang mga bundok na handang gumuho sa kahit anong sandali. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang daloy ng pera. Ang pondo mula sa Alvarado Trust, ang perang pinaghirapan ng kanyang ama para sa kanyang proteksyon, ay sistematikong inililipat sa mga dummy accounts. Ang mga pirma sa dokumento ay kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay, ngunit alam ni Tina na hindi siya ang pumirma sa mga iyon. Ginamit mo ako, Roldan. Ginamit mo ang pangalan ko para pagnakawan ang sarili mong asawa. Bulong ni Tina sa hangin ng kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Ang bawat numero sa papel ay parang mga patak ng dugo mula sa kanyang sariling mga ugat. Napansin niya ang isang particular na account na tumatanggap ng malalaking halaga. Bawat buwan ang pangalan ng account ay nakarehistro sa ilalim ng isang kumpanyang pagmamay-ari ni Cheska Vergara. Hindi lamang siya pinagtaksilan sa kama, pinagnanakawan din siya sa harap ng kanyang mga mata. Ang mansyon, ang mga mamahaling gamit ni Imelda, at ang mga luho ni Cheska, lahat ng iyon ay galing sa pawis at alaala ng kanyang ama. Naisara ni Tina ang ledger ng marahas, ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging martir. Habang papalabas siya ng archive room at paakyat sa lobby, narinig niya ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng elevator. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking haliging marmol. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Roldan na lumabas ng elevator kasama si Cheska. Walang bahid ng hiya ang dalawa. Sa gitna ng opisina kung saan dapat ay nagtatrabaho ang mga empleyado, inalalayan ni Roldan si Cheska sa baywang at marahang hinalikan ang balikat nito habang sila ay naglalakad patungo sa CEO suite. "Don't worry, babe. Konting pirma na lang mula sa hangal na asawa ko at mapapasa iyo na ang lahat ng gusto mo." Narinig niyang wika ni Roldan. Ang tinig ay puno ng panunuya at pagmamalaki. Nakahawak si Tina sa malamig na ibabaw ng marmol, ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon dito. Ang masakit na katotohanan ay mas malalim pa sa pagtataksil. Ito ay isang planadong pagwasak sa kanyang buong pagkatao. Pinanood ni Tina ang pagsara ng pinto ng opisina ni Roldan. Ang tunog ng paglock nito ay tila isang huling hudyat. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Habang nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Sa gitna ng kaguluhan ng Makati, may isang maliit at lumang opisina sa dulo ng isang gusali na tila hindi tinablan ng mabilis na takbo ng panahon. Ang amoy ng lumang leather at sariwang kape ay sumalubong kay Tina nang dahan-dahan niyang itulak ang mabigat na pintong gawa sa Nara. Dito sa loob ng silid na ito, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. "Tina, matagal na kitang hinihintay." Ang boses ni Attorney Leandro Santos ay mahinahon, ngunit may lalim ng awtoridad. Tumayo ang lalaki mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng salamin ay puno ng pag-aalala at paggalang. Si Leandro ay hindi lamang abogado ng kanyang yumaong ama. Siya ang batang laging kalaro ni Tina noon, ang anak ng pinaka-pinagkakatiwalaang kaibigan ni Don Carlos Alvarado. "Leandro, kailangan ko ng tulong." Halos pabulong na wika ni Tina. Ang kanyang mga balikat na kanina papilit na pinatatayo ay unti-unting bumagsak. Inalalayan siya ng lalaki na maupo, ang hawak nito sa kanyang siko ay magaan ngunit sapat na upang maramdaman ni Tina na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Inilapag ni Leandro ang isang makapal na folder sa harap ni Tina. Ang pamagat nito ay nakasulat sa malalaking letra, "The Alvarado Estate, Final Provisions." "Bago pumanaw ang tatay mo, lumapit siya sa akin ng lihim." Panimula ni Leandro habang marahang iniuusog ang folder patungo kay Tina. Hindi siya kampante sa pamilya ni Roldan. "Alam mo, ang tatay mo, matalas ang kanyang pakiramdam sa mga taong ang tingin sa negosyo ay parang isang laro ng pagnanakaw." Kumunot ang noo ni Tina, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may kasamang kaba. "Anong ibig mong sabihin? May inilagay kaming safety clause sa testamento at sa lahat ng property transfers na ginawa mo para sa Villa Corta Prime." Paliwanag ni Leandro, ang kanyang tinig ay naging seryoso. "Ang lahat ng puhunan at lupang ipinangalan mo kay Roldan ay may kaakibat na kondisyon. Sa sandaling mapatunayan na may naganap na bad faith o panlilin lang sa loob ng kasal, lalo na ang pagnanakaw ng pondo mula sa Alvarado Capital, ang lahat ng ari-ariang iyon ay automatikong babalik sa pangalan mo.
Hindi ito kailangan ng pirma ni Roldan. Kailangan lang natin ng matibay na ebidensya ng kanyang pagtataksil sa pera at sa inyong sumpaan. Napatitig si Tina sa mga dokumento. Tila naririnig niya ang tinig ng kanyang ama na bumubulong sa kanya mula sa kabilang buhay, pinapaalalahanan siyang hindi siya nito kailanman pinabayaan. Ang bawat pahina ng kontrata ay parang isang baluti na inihanda para sa kanya bago pa man dumating ang bagyo. Pero Leandro, binubura na ni Roldan ang lahat. Ani Tina, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Ang pangalan ng tatay ko sa mga gusali ang mga alaala niya sa kumpanya. Unti-unti nilang pinapatay ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Hinawakan ni Leandro ang kamay ni Tina sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng panandaliang lakas sa nanlalamig na pakiramdam ni Tina. Hindi lang babae ang kinuha niya sa iyo, Tina. Pinapatay niya ang dangal ng pamilya mo dahil alam niyang iyon lang ang tanging paraan para tuluyan kanyang makontrol. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan sa itaas at ang malayo ngunit tuloy-tuloy na ingay ng mga sasakyan sa labas. Tinitigan ni Leandro si Tina nang diretso sa mga mata ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo, Tina. Isang bagay na matagal kong pinag-isipan kung dapat ko bang ibunyag. Ano iyon? Tanong ni Tina, ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang pagkakasakit ng tatay mo noon. Ang biglaang paghina ng kanyang puso. May mga dokumento akong nakuha na nagpapakita na bago siya pumanaw si Roldan, ang huling taong nakakita sa kanya. At sa gabing iyon, sa pilitang pinapirma ni Roldan ang tatay mo sa isang waiver na hindi mo alam. Hindi lang pera ang ninakaw niya, Tina. Mukhang may mas malalim at mas madilim na sikreto sa likod ng pagkawala ni Don Carlos. Nanlamig ang buong katawan ni Tina. Ang sakit ng pagtataksil ni Roldan ay napalitan ng isang nakakangit-ngit na galit na ngayon lang niya naramdaman sa kanyang buong buhay. Luto ko ang lahat ng ito, Roldan. Espesyal para sa iyo dahil alam kong naging napaka-busy mo nitong mga nakaraang araw sa kumpanya. Ang boses ni Tina ay parang isang mahinahong himig ng biolin malambot at walang bakas ng galit na naglalayab sa loob ng kanyang dibdib. Habang inilalatag niya ang mga pinggan sa mahabang lamesang narra, bawat paggalaw niya ay dahan-dahan at tila isang ritual. Inihanda niya ang adobong Batangas, ang paborito ni Roldan, at ang sinigang na hipon na gustong-gusto ni Doña Imelda. Sa paningin ni na Roldan at Imelda, si Tina pa rin ang asawang martir, ang babaeng madaling mauto at handang magsilbi kahit na tinatapak-tapakan na. Mabuti naman at naisipan mong gawin ang trabaho mo, Tina Cha. Wika ni Doña Imelda habang tinitingnan nang may pag-aalinlangan ang bawat putahe. Kala ko ba ay wala ka sa sarili mo nitong mga nakaraang araw? Pero dapat lang ito. Ang anak ko ay pagod na pagod sa pagpapalago ng Villa Corta Prime, habang ikaw ay nakaupo lang dito sa mansyon na parang reyna. Pasensya na po, Mama. Gusto ko lang talagang bumawi, sagot ni Tina, nang hindi tumitingin sa mata ng matanda. Yumukod siya nang bahagya isang kilos ng pagpapakumbaba na sadyang nakakairita, ngunit nagbibigay ng peking kumpiyansa sa kanyang mga kaaway. Umupo si Roldan sa dulo ng lamesa, ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng tagumpay. Hindi niya napansin na ang bawat subo niya ng pagkain ay binabantayan ni Tina ng may lihim na panunuya. Para kay Tina, ang hapunang ito ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi ang huling hapunan bago ang pagbagsak ng mga mapang-api. You're acting strange today, Tina, puna ni Roldan habang hinihiwa ang karne. Masyado kang maasikaso. May kailangan ka ba? Ngumiti si Tina, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala naman, Roldan. Naisip ko lang na sa 7 taon nating pagsasama, napakarami nating pinagdaanan. Gusto ko lang siguraduhin na alam mong nandito lang ako para suportahan ka kahit anong mangyari. Natuwa si Roldan sa narinig. Ang kanyang pagiging arogante ay muling lumitaw. That's good to hear because we're at a very critical stage sa kumpanya. We need stability at kailangan ko ang buong tiwala mo. Matapos ang hapunan, habang humihigop ng kape si Doña Imelda, naglabas si Roldan ng isang itim na folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa sa tabi ng isang florera ng mga bulaklak na tila unti-unti nang nalalanta. Since we're on the topic of support, panimula ni Roldan, ang kanyang boses ay naging seryoso at manipulative. May ilang documents dito para sa bagong investment ng kumpanya.
It's for a massive project in Cavite. Kailangan ko ang lagda mo bilang co-owner ng ilang assets na gagamitin nating collateral. Don't worry, it's just a formality para mas mapabilis ang approval ng bangko. Alam ni Tina based sa mga nalaman niya kay Attorney Leandro at sa mga ledger na nakita niya na ang folder na ito ay hindi para sa investment. Ito ang pinal na hakbang para tuluyan nang mailipat ang natitirang lupain ng mga Alvarado sa ilalim ng pangalan ni Roldan at kalaunan kay Cheska. Investment documents, tanong ni Tina ang kanyang boses, ay may bahid ng pagkukunwaring ka ba? Sigurado ka ba, Roldan? Masyadong malaki ang halagang nakataya rito. Tina, huwag ka ng maraming tanong. Singit ni Doña Imelda ang kanyang boses ay naging matalas. Hindi mo naman naiintindihan ang pasikot-sikot ng negosyo. Pirmahan mo na lang yan para matapos na. Gusto mo bang maghirap ang anak ko dahil sa kabagalan mo? Tinitigan ni Tina ang ballpen na iniabot ni Roldan. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa papel. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang maikling mensahe na lumabas sa cellphone ni Roldan na nakalapag sa lamesa. Isang text mula kay Cheska. Is it done? I'm waiting for our house, babe. Kumirot ang puso ni Tina, ngunit sa halip na luha isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang ballpen at itinapat ito sa linya kung saan dapat siyang lumagda. Pipirmahan ko ito, Roldan, subbulong ni Tina. Dahil naniniwala ako na bawat tao ay nakukuha ang nararapat para sa kanila. Hindi ka ba napapagod, Tina, maghapon kang naglilinis, nagluluto, at nag-aayos ng mga bulaklak sa bahay na ito? Pero kahit kailan ay hindi ka naging reyna rito. Mukha kang katulong na naligaw sa palasyo. Ang boses ni Cheska ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng garden. Nakatayo siya sa tapat ng gate, suot ang isang mamahaling puting dress na hapit sa kanyang katawan at ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat na hakbang sa sementadong daanan ng mansyon. Napatigil si Tina sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga orchids na itinanim pa ng kanyang ina, ang tanging buhay na alaala ng kanyang pagkabata sa Tagaytay. Ang tubig mula sa hose ay dahan-dahang umaagos sa lupa, lumilikha ng maputik na bahagi sa paanan ni Tina, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumingon siya at tinitigan si Cheska. Ang babaeng ito ay mas bata, mas mapusok, at walang pakundangan kung mang-insulto. Sa bawat kislap ng mga alahas ni Cheska, ramdam ni Tina ang pait, dahil alam niyang ang perang pambili ng mga iyon ay galing sa pawis ng kanyang yumaong ama. Anong ginagawa mo rito, Cheska? Wala si Roldan. Alam mong nasa opisina siya. Mahinahong wika ni Tina, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Hindi ko kailangan si Roldan ngayon, Tina. Napunta ako rito para tingnan ang magiging bahay ko. Sagot ni Cheska habang naglalakad sa paligid, tila sinusuri ang bawat sulok ng mansyon. Masyadong old-fashioned ang taste mo. Sa oras na mapasa amin na ni Roldan ang titulo nito, ipaparenovate ko ang lahat. Tatanggalin ko ang mga lumang gamit mo, pati na itong mga walang kwentang halaman na inaalagaan mo. Lumapit si Cheska kay Tina sa patna, upang maamoy ni Tina ang pamilyar na pabango ng babae, ang parehong amoy na naiiwan sa mga damit ni Roldan gabi-gabi. Look at you, Tina. Masyado kang manang, walang class, kaya hindi kita masisi kung bakit sa akin naghahanap ng init ang asawa mo. I give him the thrill that you could never provide. Naramdaman ni Tina ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang ihampas ang hose sa mukha ng babaeng ito. Gusto niyang sabunutan ito at kaladkarin palabas ng kanyang pagmamay-ari. Ngunit naalala niya ang bilin ni Attorney Leandro. Huwag kang magpadala sa emosyon, Tina. Ang galit mo ang magiging mitya ng iyong pagkatalo kung hindi mo ito itatago. Huminga ng malalim si Tina. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng sakit, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Dahan-dahan niyang binitawan ang hose, hinayaan ang tubig na patuloy na umagos sa lupa, at hinarap si Cheska ng may isang matamis, ngunit nakakangilabot ng ngiti. Alam mo, Cheska, tama ka, bulong ni Tina. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa simoy ng hangin sa Tagaytay. Napakunot ang noo ni Cheska, halatang nagulat sa naging reaksyon ng asawa ni Roldan. What did you say? Sabi ko tama ka, bagay na bagay kayo ni Roldan. Patuloy ni Tina habang dahan-dahang lumalapit sa kerida. Ang isang lalaking walang utang na loob ay nararapat lamang sa isang babaeng walang dangal. Take him, Cheska. Sayo na siya. Hinihintay ko lang ang araw na ma-realize mo na ang basurang pinag-aagawan mo ay mananatiling basura
kahit balutin mo pa ng ginto. How dare you, akmang sasampalin ni Cheska si Tina, ngunit mabilis na nahawakan ni Tina ang braso nito. Ang higpit ng hawak ni Tina ay sapat na upang mapadaing ang babae sa sakit. Huwag mong susubukan, Cheska. Dahil sa bahay na ito, ako pa rin ang asawa. At sa bahay na ito ako ang may-ari ng bawat butil ng alikabok na tinatapakan mo. Ani Tina bago binitawan ang braso ni Cheska ng marahas. Tumalikod si Tina at naglakad patungo sa loob ng mansyon, iniwan ang isang nanggagaliting Cheska sa garden. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, mabilis na sumandal si Tina sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang hininga ay naging gulo-gulo. Sa kabila ng kanyang pananalo sa salita, ang bawat insulto ni Cheska ay tila mga karayom na nananatiling nakabaon sa kanyang puso. Ang kadiliman ng hating gabi sa Tagaytay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong mansyon. Ang tanging naririnig ay ang malayo at malungkot na huni ng mga kuliglig at ang marahas na ihip ng hangin na humahampas sa mga bintanang salamin. Sa loob ng malaking bahay, ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay puno ng mga lihim na naghihintay lamang na mabunyag. Dahan-dahang bumangon si Tina mula sa pagkakahiga. Tiningnan niya ang kabilang panig ng kama, bakante ito. Alam niyang nasa kabilang kwarto si Roldan, kunwari ay nagtatrabaho, ngunit malamang ay kausap na naman ang kanyang kirida. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Tina. Yumapak siya sa malamig na sahig, nang nakayapak ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino na hindi lumilikha ng kahit anong ingay sa makapal na carpet. Narating niya ang pinto ng study room ni Roldan. Dahan-dahan niyang inikot ang doorknob, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ramdam niya ang kaba hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang silid ay amoy mamahaling tabako at lumang alak. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Dumiretso si Tina sa malaking lamesang nara. Alam niya ang password ng computer ni Roldan, ng petsa ng kanilang anibersaryo, isang petsang tila naging sumpa na lamang para sa kanya. Habang naglo-load ang screen, naramdaman ni Tina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay upang hanapin ang mga folder na may kinalaman sa Project Cavite. Doon sa ilalim ng mga file na nakatago sa maraming subfolders, nakita niya ang katotohanan. Hindi lamang pondo ng kumpanya ang ninanakaw ni Roldan. Nakita ni Tina ang mga digital copies ng kanyang sariling mga titulo ng lupa sa Batangas at ang mga stocks na iniwan ng kanyang ama. May mga pirmadong waivers doon, mga pirma na kamukhang kamukha ng sa kanya, ngunit alam niyang peke ang mga ito. Ginamit ni Roldan ang isang digital tracing software upang kopyahin ang kanyang lagda. Hayop ka, Roldan, mupuan. Bulong ni Tina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Isinaksak niya ang isang USB drive upang kopyahin ang lahat ng dokumento. Habang pinapanood niya ang bar na nagpapakita ng porsyento ng file transfer, tila bawat segundo ay tumatagal ng 1 taon. 10%, 20%, 50%. Biglang napatigil si Tina nang makarinig siya ng marahang kaluskos mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga hakbang na papalapit sa pintuan ay tila isang hatol ng kamatayan. Mabilis niyang pinatay ang monitor, ngunit ang asul na ilaw ng USB drive ay patuloy na kumukurap sa dilim. Hinawakan ni Tina ang gilid ng lamesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naririnig sa buong silid. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang mahabang anino ang gumuhit sa sahig ng silid, unt-unting lumalaki hanggang sa marating nito ang paanan ni Tina. Ang amoy ng alak at pamilyar na pabango ni Roldan ay sumakop sa paligid. Tina, anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Roldan ay mababa at puno ng suspisya. Sa gitna ng dilim, nakita ni Tina ang silweta ng kanyang asawa na nakatayo sa may pinto. Ang hawak nitong baso ng whiskey ay bahagyang kumakalansing habang iginagalaw niya ito. Hindi nakasagot si Tina. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo habang ang USB drive sa likod ng computer ay patuloy na kumukurap, isang maliit na ilaw na maaaring maglantad sa kanyang ginagawa at tuluyang sumira sa kanyang plano. Ang amoy ng mamahaling truffle oil at inihaw na karne ay pumupuno sa marangyang dining room ng mansyon sa Tagaytay. Sa ibabaw ng lamesa, ang mga kristal na baso ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier na tila mga saksi sa isang dula-dulaan ng pagkukunwari.
Nakaupo si Tina sa tapat ni Roldan, habang si Doña Imelda ay nasa kabisera. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagmataas na kagalakan. Ito ang hapunan para sa pagdiriwang ng nalalapit na launching ng Villa Corta Heights, ang proyektong sinasabi ni Roldan na magiging pinakamalaki sa kasaysayan ng kumpanya. Ngunit para kay Tina, bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang lason na binalot sa asukal. Sa wakas, mama, makikita na ng buong Makati kung sino talaga ang hari ng real estate, wika ni Roldan. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang itinataas ang kanyang baso ng red wine. Ang proyektong ito ang maglalagay sa atin sa tuktok. At lahat ng ito dahil sa talino ko at sa tamang mga connection. Nararapat lang iyan sa iyo, anak. Sagot ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Tina. Sana lang ay matuto ang asawa mo na maging mas mapagpasalamat. Kung hindi dahil sa pagpupursige mo, baka namumuhay pa rin siya sa anino ng kanyang yumaong ama. Nanatiling tahimik si Tina. Ang kanyang kutsara at tinidor ay marahang tumatama sa porselanang pinggan, lumilikha ng isang ritmo na tanging siya lang ang nakakaintindi. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mga ledger na ninakaw niya ang impormasyon kagabi. Alam niyang ang Villa Corta Heights ay isang malaking kasinungalingan, isang scam na ginawa ni Roldan upang mabilis na mailabas ang pera mula sa kumpanya bago ito tuluyang malugi. Tina, bakit hindi ka umiimik? Tanong ni Roldan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Hindi ka ba masaya para sa akin? O baka naman naiisip mo na naman ang mga walang kwentang lupa ng tatay mo sa Batangas? Huminga ng malalim si Tina at dahan-dahang itinigil ang pagkain. Tumingin siya ng diretso kay Roldan, isang sulyap na tila bumubutas sa maskara nito. Masaya ako, Roldan. Masaya ako dahil alam kong malapit na nating makuha ang lahat ng nararapat para sa atin. Ang bawat sentimo, ang bawat lupain. Bawat isa ay mapupunta sa tamang kamay. Napakunot ang noo ni Roldan, tila may kakaiba siyang naramdaman sa tono ng asawa, ngunit agad din siyang tumawa. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sa gitna ng tawanan ni Roldan at ang mga pang-iinsulto ni Imelda, biglang naramdaman ni Tina ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang mabilis na panginginig na tila isang babala. Palihim niyang kinuha ang telepono sa ilalim ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam ni Tina kung sino ito. Si Mang Ruben, ang dating matapat na accountant ni Don Carlos, na nangakong magbibigay ng huling piraso ng ebidensya laban kay Roldan. Ma'am Tina, hawak ko na ang original na transfer documents. Magkita tayo sa... Hindi natapos ang mensahe. Biglang tumunog ang telepono ni Tina. Ang malakas na tunog ng tawag ay bumasag sa katahimikan ng hapunan. Napatingin sina Roldan at Imelda sa kanya. Sino yan sa ganitong oras? Tanong ni Roldan. Ang kanyang boses ay naging matalas. Nanginginig ang mga kamay ni Tina habang sinasagot ang tawag. Ang kanyang hininga ay tila naputol nang marinig niya ang boses sa kabilang linya, hindi kay Mang Ruben, kundi isang boses na puno ng kaguluhan at ingay ng mga sirena. Hello, ito po ba si Ma'am Tina? Ang may-ari po ng numerong ito ay biktima ng isang malagim na aksidente sa highway. Hit and run po, ma'am. Kasalukuyan po siyang isinusugod sa ICU sa Batangas Medical Center. Wala po siyang ibang contact, kundi ang pangalan niyo. Tila gumuho ang mundo ni Tina. Ang kanyang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa carpeted na sahig. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng talon at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding takot. Napatingin siya kay Roldan. Nakita niya ang isang mabilis at nakakatakot na ngiti na dumaan sa mga labi ng kanyang asawa bago ito muling nagpanggap na nag-aalala. Sa sandaling iyon, alam ni Tina hindi iyon aksidente. Tina, anong nangyari? Sino ang nasa ospital? Tanong ni Roldan. Ang kanyang tinig ay tila isang mapaglarong pusa na nakahuli ng daga. Nakatitig lang si Tina sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay nagdurugo hindi lang sa lungkot, kundi sa isang matinding pagnanais na makamit ang hustisya. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan. Ang ulan sa labas ng ospital ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito sa bubong ng sasakyan ay lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Tina. Nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Attorney Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili habang ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi maibsan ng kahit anong kapal ng jacket.
Kagagaling lang nila sa loob ng ICU. Si Mang Ruben ay nananatiling walang malay, ang bawat hininga nito ay nakadepende na lamang sa makinang gumagawa ng ingat sa loob ng malamig na silid. Ang tanging hawak ni Tina ay ang duguang bag ng matanda na nakuha sa pinangyarihan ng aksidente, ngunit wala na roon ang mga dokumento. Ninakaw na ang mga ito bago pa man dumating ang mga pulis. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa, Tina. Nandito ako. Hindi kita iiwan sa gitna ng bagyong ito. Ang boses ni Leandro ay mababa, puno ng init na tila unti-unting tumutunaw sa yelong nakabalot sa puso ni Tina. Lumingon si Tina sa lalaking nasa tabi niya. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang tanging liwanag ay galing sa mga streetlights na tumatagos sa bintanang puno ng butil ng ulan. Nakita niya ang matinding pag-aalala sa mga mata ni Leandro, isang tingin na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Roldan. Kay Leandro, hindi siya isang inutil o palamunin. Siya si Tina, ang babaeng matagal na nitong minamahal sa malayo. Bakit, Leandro? Bulong ni Tina, ang kanyang boses ay basag. Bakit ginagawa mo ito para sa akin? Marami kang pwedeng maging kliyente na mas makapangyarihan, mas mayaman. Pero bakit ako? Bumitaw si Leandro sa manibela at dahan-dahang humarap kay Tina. Ang distansya sa pagitan nila ay lumiit sapat na upang maamoy ni Tina ang malinis na amoy ng lalaki, isang halo ng kape, at bagong labang damit. Iniangat ni Leandro ang kanyang kamay, tila mag-aalinlangan pa noong una, ngunit dahan-dahan din niyang inilagay ang kanyang palad sa pisngi ni Tina. Ang init ng kanyang balat ay nagdulot ng isang kuryenteng gumapang sa buong pagkatao ni Tina. Dahil nangako ako sa tatay mo, at higit sa lahat nangako ako sa sarili ko. Sagot ni Leandro, ang kanyang hinlalaki, ay marahang hinahaplos ang ilalim ng mata ni Tina kung saan pumatak ang isang luha. Simula pa noong mga bata tayo, Tina, ikaw na ang tanging bituin na sinusundan ko. Hindi ako nag-asawa dahil walang ibang babaeng makakapantay sa katatagan at kabutihan mo. At ngayong nakikita kitang nasasaktan, tila tinatadtad din ang puso ko. Napatigil ang mundo ni Tina. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang uri ng tibok na akala niya ay namatay na kasabay ng kanyang pagpapakasal kay Roldan. Ito ang kilig na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay pinoprotektahan, at na ikaw ay sapat. Dahan-dahang inilapit ni Leandro ang kanyang mukha sa mukha ni Tina. Naramdaman ni Tina ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang mga labi. Halos maglapat na ang kanilang mga noo, isang sandali ng matinding koneksyon na tila bubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Pipikit na sana si Tina, handang sumuko sa init na inaalok ni Leandro, nang biglang mahulog ang kanyang tingin sa kanyang kaliwang kamay. Ang singsing sa kasal. Ang gintong nakapalibot sa kanyang daliri ay tila naging isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pabalik sa realidad. Kahit gaano kadumi ang kanyang kasal sa mata ng batas at ng lipunan, asawa pa rin siya ni Roldan Villacorta. Dahan-dahang lumayo si Tina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Leandro, hindi maaari. Alam mo ang sitwasyon ko. Hanggat suot ko ito, wala akong karapatang tumanggap ng pag-ibig mula sa iba. Nakita ni Tina ang lungkot na dumaan sa mga mata ni Leandro, ngunit agad din itong napalitan ng isang matatag na pagtanggap. Marahang ibinaba ni Leandro ang kanyang kamay at itinuwid ang upo. Naiintindihan ko, Tina. Hihintayin ko ang araw na malaya ka na. Pero tandaan mo, ang singsing na iyan ay simbolo ng sumpaan, at si Roldan ang unang bumali nito. Hindi ka na nakatali sa kanya sa puso, sa papel na lang. Pinaandar ni Leandro ang sasakyan. Ang tunog ng makina ay bumasag sa matinding tensyon sa loob. Habang papaalis sila sa ospital, isang itim na SUV ang dahan-dahang sumunod sa kanila mula sa malayo. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang lobong nagmamasid sa dilim. Hindi alam ni Tina, ngunit sa sandaling iyon, ang kanilang pagtatagpo ni Leandro ay hindi lamang napanood ng ulan, kundi pati na rin ng isang taong handang gamitin ang bawat kahinaan niya upang tuluyan siyang wasakin. Pirmahan mo na ito, Tina. Huwag mo nang hintayin kaladkarin kita palabas ng mansyong ito nang wala kahit isang kusing. Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil alam nating dalawa na ikaw ang nagtataksil sa anak ko. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalim na itak, na pilit na pinuputol ang huling hibla ng pagtitimpi ni Tina. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, suot ang kanyang mapagmataas na tindig,
habang inihahagis ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa kristal. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid bumasag sa katahimikan ng hapon. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang nililinis ni Tina ang pilak na kwadro ng litrato ng kanyang yumaong ama. Gamit ang isang malambot na basahan, marahan niyang pinupunasan ang mukha ni Don Carlos Alvarado, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit ang alaala ay tila nilalapastangan na ngayon sa loob ng sarili nitong tahanan. Ang bawat kislap ng pilak ay nagpapaalala kay Tina ng dangal na pilit na kinukuha sa kanya. Ano po ito, mama? Ni bulong ni Tina, ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit nananatiling kalmado. Hindi niya binitiwan ang litrato ng kanyang ama. Ito ang nagsisilbing angkla niya sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kasamaan ni Imelda. Isang waiver, isang kasunduan na aalis ka sa buhay ni Roldan ng tahimik. Ibibigay mo ang lahat ng karapatan mo sa mansyong ito at sa Villacorta Prime kapalit ng hindi namin paglalabas ng mga litratong ito. Kinuha ni Imelda ang ilang piraso ng litrato mula sa kanyang bulsa at ikinalat ang mga ito sa lamesa. Nanlamig ang buong katawan ni Tina nang makita ang mga imahe. Doon sa ilalim ng ulan sa loob ng sasakyan, makikita ang malapit na pagtatagpo nila ni Leandro. Ang anggulo ng pagkakuha ay sadyang ginawa upang magmukhang naghahalikan sila, kahit na ang totoo ay isang sandali lamang iyon ng pagdadalamhati at pag-asa. Nakita mo ang bait-baitang asawa pero nakikipagtalik sa ibang lalaki habang naghihirap ang anak ko sa trabaho. Panunuyang wika ni Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kapag nakita ito ni Roldan, hindi lang annulment ang aabutin mo, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan sa kasong adultery. Naramdaman ni Tina ang pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga lason na bumabaon sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak handang madurog sa kahit anong sandali. Ngunit sa halip na umiyak, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahang ibinaba ni Tina ang litrato ng kanyang ama at lumapit sa lamesa. Binuksan niya ang folder, ngunit hindi ang waiver ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga dokumento may isang lumang sulat na tila aksidenteng nasama ni Imelda sa pagmamadali nitong takutin siya. Isang liham na may selyo ng Alvarado Holdings mula sa nakaraang 10 taon. Binasa ni Tina ang nilalaman ng liham sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga detalye ng isang lihim na transaksyon. Doon nakasaad na si Doña Imelda sa pakikipagtulungan ng isang korumpadong supplier ang siyang pumatay sa pangunahing negosyo ng kanyang ama noon upang mapilitan itong ibenta ang mga shares sa murang halaga, mga shares na naging pundasyon ng Villacorta Prime. Kayo, ang boses ni Tina ay naging isang malamig na bulong na tila nanggaling sa hukay. Kayo ang sumira sa tatay ko. Kayo ang dahilan kung bakit siya nagkasakit at nawalan ng lahat. Napatigil si Imelda. Ang kanyang mapuputlang labi ay bahagyang nanginig isang senyales na natamaan siya sa sinabi ni Tina. Ngunit agad din itong bumalik sa pagiging arogante. At ano naman kung kami ang tatay mo ay mahina? Ang mundong ito ay para lamang sa mga matatalino at mapangahas. Utang mo pa rin sa amin na pinakasalan ka ni Roldan para maisalba ang maliit niyo pang natitirang yaman. Hindi niyo ako isinalba. Sigaw ni Tina, ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Ninanakawan niyo na kami noon pa man. At hanggang ngayon ang pamilya niyo ay nabubuhay sa nakaw. Pirmahan mo na ang waiver, Tad. Sigaw ni Imelda habang dinuduro si Tina. Kung hindi ngayon din ay tatawagan ko ang media at ipakikita ang mga litratong ito, sisirain ko ang pangalan ng mga Alvarado hanggang sa wala nang gustong tumingin sa iyo. Kinuha ni Tina ang ballpen, ngunit sa halip na lumagda tinitigan niya si Imelda nang may matinding pagkasuklam. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila kuryenteng bumabalot sa buong silid. Hindi ko ito pipirmahan, ani Tina habang pinupunit ang waiver sa harap ng mukha ni Imelda. Dahil sa gabing ito, Mama, nalaman ko na hindi lang pala ang asawa ko ang kailangan kong pagbayarin. Kayo rin. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon ng malakas. Pumasok si Roldan, ang kanyang mukha ay madilim at puno ng puot. Hawak niya ang kanyang cellphone at sa screen nito ay ang parehong mga litrato ni Tina at Leandro. Anong ibig sabihin nito, Tina? Ang boses ni Roldan ay puno ng banta. Magpaliwanag ka bago ko makalimutang asawa kita.
Nakatayo si Tina sa gitna ng dalawang kaaway. Ang lihim ng nakaraan ay nabunyag na, at ang panganib sa kasalukuyan ay lalong tumitindi. Ang kanyang kapalaran ay nakabitin sa isang manipis na hibla. Ang bawat segundo sa loob ng sala ay tila isang metrong lason na unti-unting pumapatay sa hangin. Nakatayo si Roldan sa harap ni Tina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang iwinawagayway ang cellphone na naglalaman ng mga litrato nila ni Leandro. Sa tabi niya, si Doña Imelda ay parang isang reynang nakapanood ng pagbagsak ng kanyang kaaway. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Wala kang kahihiyan, Tina!" Sigaw ni Roldan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, tila ba ang mga dingding mismo ay nanginginig sa kanyang puot. "Habang pinapakain kita, habang binibigyan kita ng marangyang buhay, nakikipaghalikan ka sa ibang lalaki sa gitna ng ulan. Napakadesperada mo." Tumingin si Tina sa kanyang asawa. Ang lalaking ito na kagabi lang ay nasa bisig ng kanyang kirida, ay may kapal ng mukhang pagbintangan siya ng kataksilan. Ang bawat salita ni Roldan ay isang sampal ng hipokrisya na nagpapakulo sa dugo ni Tina. Ngunit sa halip na sumigaw, huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na mga tuhod. "Ang marangyang buhay na sinasabi mo, Roldan, ay galing sa pawis at dugo ng tatay ko." Ang boses ni Tina ay mababa ngunit puno ng awtoridad na tila isang malamig na hangin bago ang bagyo. "At ang litratong iyan, alam nating dalawa ang katotohanan. Pero sige, magkunwari tayong ikaw ang biktima. Magkunwari tayong hindi mo dinadala si Cheska sa mismong kama nating dalawa." Natigilan si Roldan, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang arogansya. "Wala kang ebidensya. Pero itong hawak ko, sapat na ito para ilubog ka sa kahihiyan. Sapat na, Roldan." Singit ni Imelda, ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko. "Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa babaeng ito. Ngayon ang anibersaryo ng kumpanya, kailangan nating magpakita sa harap ng mga investors. Tinasasama ka sa amin. Magpapanggap ka na loyal na asawa. At pagkatapos ng gabi na ito, pipirmahan mo ang lahat ng dokumentong ibibigay namin sa iyo o sisiguraduhin naming huling gabi mo na itong makakalanghap ng hangin sa labas ng rehas." Lumipas ang mga oras na parang isang malungkot na prosesyon. Sa loob ng kanyang silid, binihisan ni Tina ang kanyang sarili. Isang mahaba at madugong pulang gown, ang kanyang pinili, isang kulay na sumisimbolo, hindi sa pag-ibig kundi sa digmaan. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, hindi na niya nakikita ang mahina at sunod-sunuran na asawa. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang sumabog at manunog ng lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay puno ng kislap ng mga dambuhalang chandelier at ang tunog ng marangyang musika mula sa isang string quartet. Ang amoy ng mamahaling pabango at champagne ay pumupuno sa hangin. Naglalakad si Tina sa tabi ni Roldan, ang kanyang kamay ay nakakapit sa braso ng asawa na tila isang perpektong mag-asawa, ngunit sa ilalim ng tela ng kanyang gown, ang kanyang balat ay kinikilabutan sa bawat pagdampi nito. Nakita ni Tina si Cheska sa malayo, suot ang isang kumikinang na gintong dress, nakikipag-usap sa mga asawa ng mga board members. Ang bawat sulyap ni Cheska kay Tina ay puno ng panunuya, tila ba sinasabi nitong tapos na ang laban at siya na ang bagong reyna. "Ngumiti ka, Tina, pa." Bulong ni Roldan sa kanyang pandinig, ang kanyang boses ay puno ng banta habang humaharap sa mga camera ng media. "Isa pang maling galaw at ilalabas ko ang mga litrato mo ngayon din." Hindi sumagot si Tina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao sa dulo ng ballroom, si Attorney Leandro. Nakatayo ang lalaki doon, suot ang isang itim na tuxedo at marahang tumango kay Tina. Ang sulyap na iyon ay sapat na upang malaman ni Tina na handa na ang lahat. Ang USB drive na naglalaman ng lahat ng dumi ni Roldan ay nasa kamay na ng technician ng video presentation. Umakyat si Roldan sa entablado, ang kanyang dibdib ay busog sa kayabangan habang tinititigan ang daan-daang tao sa harap niya. Inakay niya si Tina at si Doña Imelda upang tumayo sa kanyang tabi. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula ni Roldan, ang kanyang tinig ay puno ng peking kababaang loob. "Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 7 taon ng Villacorta Prime. Ipinagdiriwang din natin ang katapatan at ang pundasyon ng pamilya. At bago ko ipakita sa inyo ang kinabukasan ng ating kumpanya sa Villacorta Heights, gusto kong pasalamatan ang aking asawa si Tina sa kanyang walang sawang suporta." Nagpalakpakan ang mga tao.
Ang tunog ng palakpakan ay tila isang mapanirang ingay sa pandinig ni Tina. Tumingin si Roldan sa technician at sinanyasan ito. At ngayon panoorin natin ang vision ng ating tagumpay. Namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang dambuhalang screen sa likod ni Roldan ay unti-unting nagliwanag. Inasahan ng lahat ang mga architectural na disenyo ng mga bagong gusali, ngunit ang unang lumitaw ay hindi isang blueprint. Isang malakas na static ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng isang malinaw na boses na nanggaling sa mga speaker, ang boses ni Roldan. Ang boring ni Tina sa kama parang tuod. Matagal ko na siyang itinapon sa kalsada kung hindi ko lang kailangan ang pera niya. Ang buong ballroom ay biglang naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang mga baso ng wine ay nanatiling nakataas sa ere habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa screen na ngayon ay nagpapakita ng isang malinaw na video ni Roldan at Cheska sa loob ng opisina nagtatawanan habang pinag-uusapan ang pagnanakaw sa pondo ng mga Alvarado. Ang mukha ni Roldan ay nawalan ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging gulo-gulo habang tinitingnan ang dambuhalang screen na naglalantad ng kanyang pinakamadilim na sikreto sa harap ng buong mundo. Ang bawat bulong ng mga tao sa loob ng ballroom ay tila mga bubuyog na lumiligid sa ulo ni Roldan, nakakabingi at puno ng panghuhusga. Ang screen sa likuran niya ay patuloy na naglalantad ng mga bank statements, mga peking dokumento, at ang huling video kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Doña Imelda na nag-uutos na ubusin ang lahat ng natitirang yaman ng mga Alvarado bago pa mahulog ang loob ni Roldan sa asawa niya. Patayin niyo yan, sabi ko, patayin niyo ang screen na iyan. Sigaw ni Roldan, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at galit. Sinubukan niyang sugurin ang control booth, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking naka-uniforme, mga audit investigators mula sa Securities and Exchange Commission na kanina pa palang nakatala sa listahan ng mga bisita. Nanginginig ang buong katawan ni Doña Imelda. Ang kanyang hawak na mamahaling abaniko ay nahulog sa sahig, isang tunog ng pagbagsak na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Tumingin siya kay Tina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ikaw kaning. Ikaw na ahas ka. Matapos ka naming kupkupin, ito ang igaganti mo sa amin, sigaw ni Imelda akmang sasabunutan si Tina. Ngunit mabilis na humarang si Attorney Leandro sa gitna nila. Huwag mong hahawakan ang kliyente ko, Doña Imelda. O baka gusto mong dagdagan ko ng kasong physical injuries ang mga reklamong malversation, estafa, at falsification of public documents na kinakaharap nyo ngayon. Ang boses ni Leandro ay kalmado ngunit tila isang hatol ng korte. Dahan-dahang kinuha ni Tina ang mikropono mula sa podium. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng entablado ay puno ng dignidad. Ang pulang gown niya ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng kadiliman sa paligid. Gusto niyo bang malaman kung bakit ko ito ginawa? Tanong ni Tina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng kapangyarihan. 7 taon akong naging asawa sa papel, pero katulong sa tingin nyo. 7 taon kong ibinigay ang lahat ng ipinundar ng tatay ko para lang itaguyod ang kumpanyang ito na akala ko ay pangarap nating dalawa, Roldan. Pero sa bawat gabing wala ka, sa bawat sentimong ninakaw nyo ni Cheska, unti-unti nyo ring pinatay ang babaeng nagmahal sa inyo. Tina, please, mag-usap tayo. Alam mong mahal kita, nagkamali lang ako. Pagmamakaawa ni Roldan, sinubukang lumapit at hawakan ang kamay ni Tina, ngunit itinakwil niya ito ng marahas. Mahal, Roldan, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang iyan. Ang mahal mo lang ay ang pera ko at ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo, dugtong ni Tina. At para sa iyo, Mama, ang liham na itinago niyo tungkol sa paghina ng negosyo ng tatay ko. Hawak na iyan ng mga autoridad. Hindi lang pera ang kukunin ko sa inyo ngayon. Kukunin ko rin ang kapayapaan ng isip nyo habang nabubulok kayo sa kahihiyan. Sa gilid ng entablado, nakita ni Tina si Cheska na sinusubukang tumakas palabas ng ballroom. Ngunit bago pa man ito makarating sa pinto, hinarang na siya ng mga pulis. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang kulay ng kahihiyan, habang ang mga flash ng camera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang duguang mukha sa takot. Hindi niyo pwedeng gawin ito. I have nothing to do with his business, sigaw ni Cheska, ngunit ang mga poses na kumalansing sa kanyang mga kamay ay sapat na sagot sa kanyang mga kasinungalingan. Humarap muli si Tina sa madla. Ang mga board members, ang mga investors, at ang mga dating kaibigan
na tumalikod sa kanya noon ay nakatitig sa kanya ng may bagong paggalang at takot. Mula sa gabing ito, ang Villa Corta Prime ay wala na. Ipinapahayag ko ang pagbabalik ng Alvarado Capital at ang lahat ng ari-arian, kabilang ang mansyon sa Tagaytay at ang mga lupain sa Batangas, ay opisyal nang ibinalik sa ilalim ng aking pangalan sa pamamagitan ng safety clause ng aking ama, deklara ni Tina. Lumingon siya kay Roldan na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, hawak ng mga pulis ang magkabilang braso nito. Ang kanyang asawa ay umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Roldan, sabi mo noon ay boring ako, di ba? Bulong ni Tina ng sapat na para marinig lamang ng lalaki. Ngayon, panoorin mo kung paano magiging kapanapanabik ang buhay mo sa loob ng selda. Tinalikuran ni Tina ang entablado. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom kasama si Leandro sa kanyang tabi, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi na humahalik sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya, isang pagbangon mula sa abo ng isang kasal na matagal na palang naging bangkay. Ang katahimikan ng mansyon sa Tagaytay sa madaling araw na iyon ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang mabigat at nakakasakal na presensya ni Roldan at Imelda. Sa halip, ang tanging naririnig ay ang marahang pagaspas ng mga kortina sa bintana at ang malayong tunog ng mga kampana ng simbahan. Ngunit bago tuluyang makamit ni Tina ang kapayapaan, kailangan muna niyang linisin ang bawat sulok ng kanyang tahanan mula sa mga aninong pilit na kumapit dito. Nakatayo si Tina sa gitna ng sala, suot ang kanyang simpleng puting damit habang pinapanood ang pagdating ng isang puting sasakyan. Bumaba mula rito si Doña Imelda na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa. Ang kanyang dating marangyang anyo ay tila naluoy ang kanyang buhok, ay gulo-gulo ang kanyang mga mata, ay puno ng pagod at puot, at wala na ang kinang ng kanyang mga alahas, na ngayon ay nakumpiska na ng mga awtoridad. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Tina, hindi pa tapos ang laban. Babawiin namin ang lahat ng ito. Sigaw ni Imelda habang pilit na humahakbang patungo sa pintuan, ngunit hinarang siya ng 2 security guards, na ngayon ay binabayaran na ni Tina. Hindi na kayo pwedeng pumasok dito, Mama? O dapat ko bang sabihing, Senyora Imelda? Ang boses ni Tina ay kalmado, tila isang malalim na balon na walang mababakas na takot. Ang mansyong ito ay nakapangalan na muli sa Alvarado Capital. Ang mga gamit nyo ay naimpake na at nasa labas na ng gate. Wala na kayong pag-aari dito kahit ang hangin na nilalanghap nyo. Walang hiya ka, ako ang nagpalaki sa asawa mo. Ako ang nagturo sa kanya kung paano mamuno. Akmang sasampalin ni Imelda si Tina, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, marahas na kinuha ni Tina ang braso ng matanda. At doon kayo nagkamali. Bulong ni Tina, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng biyenan. Tinuruan niyo siyang magnakaw, managa at manloko. Pero nakalimutan niyong ituro sa kanya ang isang bagay huwag kailanman kakagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Ngayon umalis na kayo bago ko pa ipatawag ang mga pulis para kaladkarin kayo sa harap ng mga kapitbahay na dati niyong nilalait. Ang marahas na pagbitaw ni Tina sa braso ni Imelda ay naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng dangal ng matanda. Napaupo si Imelda sa sementadong daanan, ng kanyang hikbi ay puno ng pait at kahihiyan. Pinanood ni Tina ang paghakot ng mga tauhan. Sa mga lumang maleta ni Imelda, mga maletang puno ng mga damit na binili gamit ang pera ng mga Alvarado. Matapos umalis ang sasakyan na nagdala kay Imelda sa isang maliit na apartment na inupahan nito, pumasok si Tina sa loob ng mansyon. Dumiretso siya sa opisina ni Roldan. Doon nakita niya si Attorney Leandro na abalang nag-aayos ng mga papeles. May problema ba, Leandro? Tanong ni Tina nang mapansin ang seryosong mukha ng abogado. Tina, nalaman namin mula sa investigasyon na bago mahuli si Roldan, may naganap na malaking transfer ng pondo sa isang offshore account sa Singapore. Paliwanag ni Leandro habang ipinapakita ang isang dokumento. Hindi ito nakuha ng mga audit investigators. At ang account na ito, hindi ito nakapangalan kay Roldan o kay Cheska. Kumunot ang noo ni Tina. Kung ganoon, kanino? Sa isang pangalang matagal ng patay. Sa pangalan ng tatay mo, Don Carlos Alvarado. Sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tila may huling alas si Roldan na hindi natin inaasahan. Isang account na tanging ang fingerprint at iris scan mo lang ang makakapag-open, pero ang mga pondo ay galing sa mga nakaw na assets. Naramdaman ni Tina ang isang kakaibang kilabot.
Ang bawat hakbang niya patungo sa kalayaan ay tila laging may nakabuntot na bagong misteryo. Bakit gagamitin ni Roldan ang pangalan ng kanyang ama? Biglang tumunog ang telepono sa lamesa, isang tawag mula sa kulungan, kung saan nakapiit si Roldan. Tina, pana. Kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Roldan sa kabilang linya ay hindi na mapagmalaki. Ito ay puno ng desperasyon at isang uri ng takot na ngayon lang narinig ni Tina. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang offshore account na yan, hindi lang yan pera. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. At kung hindi mo ako tutulungan na makalabas dito, ikaw ang susunod. Napahawak si Tina sa gilid ng lamesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang ang lamig ng aircon ay tila naging yelo sa kanyang balat. Ang kanyang tagumpay ay tila nababalot na naman ng isang madilim na anino. Dahan-dahang ibinaba ni Tina ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang lamig ng plastic ay sumuot sa kanyang mga daliri, ngunit mas malamig ang galit na pumipintig sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya si Leandro, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot kundi ng isang matinding pag-unawa. Hindi niya ako tinatakot, Leandro. Nagmamakaawa siya. Wika ni Tina, ang boses niya ay kasing talim ng basag na salamin. Ginamit niya ang pangalan ng tatay ko sa offshore account, hindi para itago ang pera mula sa akin, kundi para itago ito mula sa sindikatong inutangan niya para sa peking proyekto. At ngayon kailangan niya ang biometrics ko para makuha ang pera at bayaran ang mga taong nagbabanta sa buhay niya. Lumapit si Leandro, bakas sa mukha ang paghanga sa talas ng isip ng babaeng nasa harap niya. Kaya ginagamit niya ang pagkamatay ng tatay mo para i-blackmail ka. He's trying to gaslight you one last time, Tina. Gusto niyang isipin mo na utang mo sa kanya ang katotohanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tina. Hindi na ako ang babaeng nauuto niya. Leandro, ihanda mo ang mga dokumento. Makikipag-ugnayan tayo sa international authorities. I-freeze natin ang account na iyon at ibalik ang pera sa legal na paraan. Walang ni isang kusing ang makukuha ni Roldan para iligtas ang sarili niya. Kinabukasan, binalot ng amoy ng kalawang at pamilyar na amoy ng pawis ang pandinig ni Tina nang pumasok siya sa visiting area ng maximum security prison. Ang mga bakal na rehas ay tila mga ngipin ng isang halimaw na nakabantay sa mga makasalanan. Nakaupo si Tina sa tapat ng makapal na salamin, suot ang isang eleganteng itim na damit na sumisimbolo sa pagluluksa niya hindi para sa asawa kundi para sa 7 taong nasayang. Mula sa pinto, iniluwa ng mga gwardya si Roldan. Wala na ang mamahaling suit, ang makintab na sapatos, at ang mapagmataas na tindig. Suot niya ang kulay kahel na uniforme, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may malaking pasa sa kanyang kanang mata, isang patunay ng malupit na hustisya sa loob ng kulungan. Nang makita niya si Tina, mabilis siyang umupo at kinuha ang telepono sa gilid ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tina, salamat at dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Ang boses ni Roldan ay basag at puno ng desperasyon. Kailangan mo akong ilabas dito. Hinahabol ako ng sindikato. Papatayin nila ako sa loob. Buksan mo ang account, ibigay mo sa kanila ang pera. Tinitigan lamang siya ni Tina. Ang mga mata niya ay walang bahid ng awa. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono sa kanyang panig. Nakausap ko na ang Interpol, Roldan. Ang account sa Singapore ay naka-freeze na at kasalukuyan nang ibinabalik sa Alvarado Capital, mahinahong sagot ni Tina. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ni Roldan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, ang kanyang mukha ay pumuti sa matinding takot. Anong ginawa mo? Pinatay mo ako, Tina. Pamilya tayo, asawa mo ako. Wala akong asawang magnanakaw, Roldan. Sagot ni Tina, ang kanyang tinig ay malamig. Sa loob ng 7 taon, naging bilanggo ako sa sarili kong bahay habang nagpapakasasa ka sa yaman ko. Ngayon mararanasan mo ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo. Ang mga banta mo tungkol sa tatay ko. Alam ko na ang totoo. Namatay siya sa heart attack dahil sa stress na idinulot ng panlilinlang mo. Pinatay mo siya ng unti-unti, kaya nararapat lang na mamatay ka rin araw-araw sa takot habang nasa loob ka ng seldang iyan. Ibinaba ni Tina ang telepono. Kahit patuloy na sumisigaw at nagmamakaawa si Roldan sa kabilang panig ng salamin, habang kinakaladkad pabalik ng mga gwardya, hindi na lumingon pa si Tina.
Ang paglabas niya sa pintuan ng kulungan ay tila isang paghinga ng sariwang hangin matapos ang mahabang pagkalunod. Lumipas ang 3 taon na tila mga dahong tinangay ng maligayang hangin. Ang dating madilim at malungkot na mansyon sa Tagaytay ay puno na ngayon ng liwanag at tawanan. Pinalitan ni Tina ang pangalan nito. Ngayon ito na ang Alvarado Haven, isang formal na institusyon at tahanan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa pananalapi at emosyon ng kanilang mga asawa. Nakatayo si Tina sa hardin, pinapanood ang mga kababaihan na nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Wala na ang mga luhang dati niyang itinatago. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, puno ng kapayapaan at pag-asa. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ni Leandro ang isang jacket sa kanyang mga balikat upang protektahan siya sa malamig na simoy ng hangin. Lumingon si Tina at ngumiti. Ang pagmamahal sa mga mata ni Leandro ay nanatiling tapat, hindi na nakatago sa anino ng mga lihim, kundi malayang ipinagmamalaki sa ilalim ng araw. "Masaya ka ba, Tina?" Malambing na tanong ni Leandro habang marahang hinahawakan ang kanyang kamay. "Sobra, Leandro. Parang ngayon lang ako tunay na nabuhay." Sagot niya, idinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, isang tahimik na pag-amin ng kanyang pag-ibig at pasasalamat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantalang natigil nang may isang kaguluhan sa labas ng malaking gate ng mansyon. Isang lalaking gusgusin amoy alak at nakayapak ang pilit na tinutulak ng mga gwardya palabas. Ang mga damit nito ay punit-punit at ang kanyang katawan ay payat na payat, tila isang kalansay na naglalakad. Nang marinig ng lalaki ang boses ni Tina, mabilis itong lumingon. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa kabila ng makapal na dumi sa mukha at ang mahaba hindi selyadong buhok, kilala ni Tina ang mga matang iyon. Mga matang dati ay puno ng arogansya, ngayon ay puno ng matinding pagmamakaawa. Nakatayo sa labas ng kanyang gate si Roldan. "Ma'am Tina, pasensya na po. Kanina pa po nagpupumilit pumasok ang pulubing ito. Sinasabi niyang asawa niyo raw siya?" Paliwanag ng gwardya habang pilit na pinipigilan ang nanginginig na katawan ng lalaking amoy alak at lupa. Nakatayo si Tina sa loob ng gate, ilang hakbang ang layo mula sa lalaking dating tinuring niyang mundo. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig, ngunit hindi nito mapapantayan ang yelong bumalot sa puso ni Tina habang tinititigan ang anyo ni Roldan. Wala na ang makinis na balat, wala na ang mamahaling pabango, at wala na ang yabang na dati nitong ipinagmamalaki. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang sirang anino, 1 taong iniluwa ng selda dahil na parol, ngunit inabandona ng lipunan. Bumitaw si Roldan sa pagkakahawak ng gwardya at biglang lumuhod sa magaspang na semento. Ang kanyang mga tuhod ay dumugo, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Ipinulupot niya ang kanyang maruruming kamay. Sa mga bakal ng gate, ang kanyang mukha ay nakasiksik doon habang tumutulo ang kanyang mga luha. Tina, maawa ka sa akin." Umiiyak na pagsamo ni Roldan, ang boses nito ay paos at basag. "Inabandona ako ni Mama. Namatay siyang hindi man lang ako dinadalaw. Si Cheska, iniwan niya ako simula nung makulong ako. Wala na akong pupuntahan, Tina. Gutom na ako. Nagmamakaawa ako, tanggapin mo na ako ulit. Ako pa rin ang asawa mo." Naramdaman ni Tina ang marahang paghawak ni Leandro sa kanyang siko, isang tahimik na alok ng suporta, ngunit marahan siyang umiling. Hindi niya kailangan ng proteksyon ngayon. Ang babaeng takot kay Roldan ay matagal nang namatay. Huminga ng malalim si Tina at dahan-dahang lumapit sa gate. Hindi niya iniwas ang kanyang tingin sa kabila ng nakakasuklam na amoy at itsura ng lalaki. "Tapos na ang pagiging martir ko, Roldan." Malamig ngunit kalmadong wika ni Tina. Wala nang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim na pagtanggap sa katotohanan. Ang lalaking nakaluhod sa harap ko ngayon ay hindi ang asawang ipinaglaban ko, kundi ang resulta ng sarili niyang kasakiman. "Tina, please, kahit patulugin mo lang ako sa garahe niyo, kahit pakainin mo lang ako ng tira-tira niyo, gagawin ko ang lahat, magiging alipin mo ako." Humahagulgol na pagmamakaawa ni Roldan. Patuloy na ikinukiskis ang mukha sa bakal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tina. Tiningnan niya ang buong paligid, ang hardin na inalagaan niya, ang mansyon na ipinundar ng kanyang ama, at ang mga babaeng tinutulungan niya sa loob na kasalukuyang nanonood mula sa malayo. 7 taon, Roldan. 7 taon akong naging alipin mo at ni Mama Imelda. Ibinigay ko ang lahat, pati ang dangal ng pamilya ko, para lang mapuno ang mga bulsa niyo.
At noong ako ang umiiyak sa labas ng kwarto natin habang nagpapakasaya kayo ni Cheska, may narinig ba akong awa mula sa iyo? Natigilan si Roldan ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa pagsisisi, pilit na inaalala ang gabing iyon, ang gabing sinimulan niya ang kanyang sariling pagbagsak. Hindi ko inaangkin ang paghihirap mo ngayon bilang tagumpay ko, Roldan. Patuloy ni Tina, ang bawat salita ay may dalang bigat ng katotohanan na hindi matatakasan ng lalaki. Hindi ka nawalan ng lahat dahil naghiganti ako. Nawalan ka ng lahat dahil hindi mo kailanman natutunang pahalagahan ang taong kasama mong bumuo nito. Kinain ka ng sarili mong kayabangan. Ang karma mo ay hindi nanggaling sa akin. Nanggaling iyan sa mga desisyon mo. Tumalikod si Tina. Hindi niya pinakinggan ang nakakabinging pag-iyak at pagmamakaawa ni Roldan. Guardia, bigyan niyo siya ng pagkain at pamasahe palabas ng Tagaytay. At huwag niyo na siyang papayagang lumapit muli sa gate na ito. Utos ni Tina nang hindi lumilingon. Lumakad si Tina pabalik sa loob ng mansyon kasabay si Leandro. Ang tunog ng umiiyak na Roldan sa labas ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong nilamon ng ihip ng hangin. Wala nang awa, wala nang pag-asa para sa nakaraan. Nang marating nila ang veranda, inilagay ni Leandro ang kanyang braso sa baywang ni Tina. Ang init ng lalaki ay tila isang nakapapawing pagod na yakap pagkatapos ng isang mahabang laban. Tapos na, Tina. Malaya ka na talaga, malambing na bulong ni Leandro, bago marahang hinalikan ang gilid ng buhok ni Tina. Ngumiti si Tina tumingin sa kalangitan, kung saan tila nakikita niya ang mapayapang ngiti ng kanyang yumaong ama. Oo, Leandro. Tapos na ang gabi. Panahon na para salubungin ang umaga. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay nagdadala ng kakaibang init at liwanag, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng dilim na minsang namahay sa mansyong iyon. Nakatayo si Tina sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa marahang ihip ng hangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang malawak na hardin ng Alvarado Haven. Naririnig niya ang malalakas na tawanan ng mga kababaihang dati ay mga biktima, ngunit ngayon ay unti-unti nang bumabangon at natututong ngumiti muli. Ang bawat halakhak nila ay musika sa pandinig ni Tina, isang patunay na ang sakit ay hindi katapusan ng buhay, kundi isang hakbang patungo sa paghilom. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa pagpatak ng huling luha niya noong gabing nakita niya si Roldan sa labas ng gate, doon niya naramdaman ang pag-angat ng napakabigat na bato sa kanyang dibdib. Wala na siyang nararamdamang takot. Wala na ang pangangailangan na magpanggap. Ang kapayapaan niya ay hindi nanggaling sa pagganti kundi sa tuluyang paglaya. Napabuntong hininga si Tina nang maalala niya sina Roldan at Doña Imelda. Napatawad na ba niya ang mga ito? Oo. Ngunit ang pagpapatawad niya ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa buhay niya. Pinatawad niya sila upang putulin ang huling kadena ng puot na nag-uugnay sa kanila. Hindi na niya hahayaang lasunin ng galit ang bagong bukas na inilaan para sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang pagpapatawad na kanyang ginawa ay para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang dating Tina, ang babaeng nagpakumbaba, nagbulag-bulagan, at naging martir alang-alang sa isang huwad na pamilya. Isang press ng maiinit na braso ang marahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Naramdaman niya ang pamilyar na paboritong pabango ni Leandro, ang amoy ng kape at aklat na nagbibigay sa kanya ng matinding kapanatagan. Dahan-dahang isinandal ni Tina ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki, naririnig ang mahinahon at tapat na pintig ng puso nito. Masyadong malalim ang iniisip ng mahal ko, malambing na bulong ni Leandro habang marahang hinahalikan ang tuktok ng buhok ni Tina. Kinuha ni Tina ang kamay ni Leandro na nakapulupot sa kanya at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Wala na ang singsing na nagtali sa kanya sa kalungkutan. Sa halip, ang kanyang kamay ay malaya na at kusang pinili ang kamay ng lalaking nag-alay ng totoong respeto at pag-ibig. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin. Sagot ni Tina, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Alam mo ba, Leandro, kung may isang aral man akong natutunan sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pasensya o sa dami ng sakit na kaya niyang tiisin para sa pamilya. Humarap si Tina kay Leandro at tinitigan ang lalaki sa mga mata. Ang tunay na yaman natin ay ang ating dangal, na kahit durug-durugin tayo ng mga taong pinagkatiwalaan natin, meron tayong kakayahang buuin muli ang ating sarili. Hindi natin kailangan ng asawa para tawaging kumpleto. Kailangan natin ng sarili nating lakas para maging malaya. Ngumiti si Leandro, ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa paghanga. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Tina at marahang inilapat ang kanyang mga labi sa noo ng babae, isang halik na sumisimbolo sa isang pangakong walang hanggan, isang pag-ibig na walang halong panlilinlang. Tumalikod muli si Tina paharap sa hardin, kasama si Leandro sa kanyang tabi. Ang hangin ay patuloy na umiihip, tinatangay ang mga huling dahon ng taglagas upang magbigay daan sa mga bagong sibol. Ang kwento ni Celestina Alvarado ay nagsimula sa luha at pagkawasak, ngunit nagtatapos ito sa isang matamis at makapangyarihang tagumpay. Wala nang natitirang anino, ang bukas ay pag-aari na niya.